Dami man ito sa wanang Apo Diyos,
parugbab sa ngwanang, pakumbabag sa ngwanang mo, Ama. Hallelujah. When Lord, kaya itagyaman, kinimbag mo, Apo Diyos, tiayat mo, tigrasyang, tibendisyon mo, Apo Diyos. Hallelujah. Ibapahan mo kanya, Apo Diyos. Kaya when Lord, hallelujah. Kasultuloy mo yung servisyo mo ka, Apo Diyos. Hallelujah. Kadalusam, puso kay panunod mi. Pas nagiti, adal nga maus nga maadal nga po Diyos, kat may mula, kat nagiti puso kay panunod nga po Diyos. Kat mausar mi digita tinadaw, daw abiyag mi, o Ama, hallelujah. And then Lord, tutuloy mo ito makiada kanya mi, Apo Diyos. Send your Holy Spirit to us, Apo Diyos, hallelujah. Come and fan the flame of your Spirit upon us, Apo Diyos, hallelujah. Kitwen Lord, hallelujah, hallelujah. Agyaman kami launay, kinimbag mo, Apo Diyos. Kitwen Lord, amok kay patsyak nga rin, Apo Diyos, as magpas na tingabit nga servisyo mi. Kat amok nga po lang kami tibendisyon nga kapo kay kawa, mga hallelujah. Kitwen Lord, hallelujah. Agyaman kami, katigating mo, dawat mi, kararan mi, kaya tinapatan ng aral sa mga Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sulit natin ayat ang tingin. Sige, aman tayo panagiti nga kansanta, panagdayo-dayo. Ti ako. Magmula kids, Sambrano family, kan YP. Aman tayo launay, ti pananglilid, dagiti YP, kada tayo. Church malagay. Sabay lang matahan kayong mauma. Kat pantay nga rin iti maudi nga pasat ti aramid tayo tatangal daw. Kat ay pantay ti alibang di ako, pastoral yun. Yes, hallelujah. Nagmayak ka dyan nga kanta worship sing. You are the love of my life. Jesus, you are the love of my life. You cling to that cross and I will follow you. What a great song for the Lord. Let's open our Bible in the book of Isaiah 66. Isaiah 66 verse 2. And then Micah chapter 6 verse 8. Isaiah 66 verse 2. Has not my hand made all these things? And so they came into being, declares the Lord. This is the one I esteem, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Micah 6 verse 8. He has showed you, O man, what is good and what does the Lord requires of you. To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Hallelujah, Lord. We praise you. We glorify your name. We extol your name, Father. Oh, we declare your greatness, Father, into our life, Father God. Thank you for your guidance and your protection. Thank you for all the blessings, Father God. Especially, O God, our breath, Lord. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, muli, O God, ay lumalapit kami sa inyo. Nagpapakumbaba, Panginoon. Pakalinisin mo kami sa oras na ito. Ano man bahid kasalanan na meron kami, Panginoon. Lord, pangunahan mo kami sa oras na ito. Upang sa ganon, daluyan kami ng pagpapala, O God, Lord. Sa iyong pagpapatawad, Ama, hallelujah. At kikilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, tunay nga, O God, Lord, na itinataas ka namin sa aming mga buhay sa oras na ito, O God. Ikaw siyang manguna, O God, Lord, sa gawain na ito, lalong-lalo na sa paghahasik ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, bless every one of us. Lalong-lalo na, O God, sa makikinig sa iyong mga salita, na hindi lang tagakinig, Panginoon, kundi, Lord God, ay apply namin, O God, Lord, ang lahat ng mga salita mo na mapapakinggan namin sa oras na ito, Panginoon. Lalong-lalo na ako, Panginoon, na ginagamit mo sa oras na ito, Panginoon.
Manguna ka sa aking buhay, Panginoon. Lord, hallelujah. Kubli mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw ang siyang makita, ikaw ang siyang marinig, Panginoon. Sa bawat hinagpis, O God, Lord. Sa bawat hinagpis mo, Panginoon, sa iyong mga anak, O God, Lord, sa oras na ito. Hallelujah. Naway ang mga salita mo, Panginoon, magiging buhay, O God, Lord, sa buong linggo namin, Panginoon, na pakikibaluban sa buhay na ito, Panginoon. Lord, hallelujah, we praise you. We glorify your name, we exalt you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ang title po ng ating message sa araw na ito, What does the Lord requires us to do as a believer? Hallelujah. Glory to God. Bagong lahat, mga kapatid, kilalanin na muna natin si Micah. Si Micah po was an 8th century BC prophet in the southern kingdom of Judah, known as the Morashtite, from the village of Moresheth or Gath. He is the traditional author of the book of Micah, a contemporary of the prophet Isaiah. Alam niyo ba, mga kapatid, si Micah is the greatest prophet at that time. Nakita niya at na-prophesize niya na maipapanganak ang Messiah na siyang mag-restore sa relasyon ng Panginoon sa bansang Israel. Ngunit, nakakalungkot, Panginoon, dahil ang alam nila na restoration ng kanilang bansa upang ito ay magyayabong, mag-successful. Hallelujah, hindi nila nalalaman na paparoon ang ating Panginoong Jesucristo na siyang magre-restore ang mga tao doon. Hallelujah. Oh, glory to God. In Micah, sincerely wants to know what God requires with him. Tinatanong ni Micah sa Panginoon kung ano yung nararapat requirements para sa ganoon ay kalugod-lugod siya bilang isang prophet. What is people to offer? Sabi ni Micah, between God's judgment and its associated laments and the new restored and reconciled kingdom. You convey, but God conveyed. Sabi niya, the requirements. Ang sabi ng Panginoon, it is to make right with Him. Should He bring offerings or sacrifices or to offer His firstborn? Si Micah ang nagsasalita sa Panginoon. Inulit ito ng Diyos. Hindi, no, not your gifts, not your words, or even your precious possession, sabi ng Panginoon. I want you to do. Iulit natin, mga kapatid, sa Micah 6 verse 8. I want you to do justice or righteousness, love mercy, walk humbly with me. Tatlong bagay lang ang ninanais ng Panginoon na requirements kay Micah sa mga tao noon at hanggang ngayon, mga kapatid. These words, these requirements is for them. But today, it is for us also, mga kapatid. Dahil tayo ay pinili ng Diyos, dahil tayo anak ng Diyos, but dahil tayo ay pamilya ng ating Panginoon na tagasunod. Yon ang ating pinag-aaralan, mga kapatid. Kailangan ng mga requirements na ito bago ang lahat na gawain ng ating Panginoon, ministry of God. This is the important thing, mga kapatid. And even to this day, God continues to speak about what we are to do in the face of justice, in the face of to love mercy, and in the face of walking humbly with God. Hallelujah. The response of God to Micah
is God responds to us when we ask what is required of us. Hallelujah. God requires us to do justice. That is number one. Hallelujah. What is justice? To stand right. Being a righteousness. To stand the righteousness of God. Hallelujah. Sinasabi nga niya sa Psalms 106 verse 3, sabi niya rito mga kapatid, Blessed are they who observe justice, who do righteousness at all times. Justice is defined as a greatly of being just, fair. Mga kapatid, walang kinikilingan, walang tinitolerate. Ano man ang kasasaad mo sa buhay, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay mahirap, kailangan ay magiging fair ka na believer at the sight of God. Hallelujah. It is righteous, equitableness, and moral rightness. Glory to God. To be just is called to action. Hindi lang, tama yan. Oh, tama yan ginagawa mo. Pero wala ka namang action, walang kabuluhan. To be just is a call to action, not to be silent. Wala kang ginagawa. Nakikita mo na nga na hindi tama ang ginagawa ng iyong kapatid. Hindi ka pa rin nagsasalita. Hindi yan matawag na justice. Sabi ng salita ng Diyos, hindi ako mga kapatid. Inaulit ko lang ang salita ng ating Panginoon. Complacent to others, especially the most vulnerable one. Those that are abused, mistreated, and in need, or scorned or exploited, na nakikita natin sa kapanahunan na ngayon. Pasama ng pasama ang buhay dito sa mundo. Nagawa ng mga tao, yung mga tinitingala natin, yun pa ang gumagawa na maging sana example at magiging masagana sana ang buhay natin, mga kapatid. Lalong-lalo na pag may takot sa Diyos. Hallelujah! The psalmist declares the blessedness of those who keep justice. Consistently do what is right. This refers to living in accordance with God's righteousness, standards in upholding fairness and treating others with equity. It encompasses both our relationship with others and our alignment with God. Ang pinaka-importante dito mga kapatid, if we are aligned on God's moral principles. And this is a challenge for us, mga kapatid, na grabe ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Sa kagagawan din ng mga tao, dahil sila ay walang takot sa Diyos. Kahit minsan, sila ay nagsisilbi, naglilingkod sa Panginoon, pero dahil sa mga temptation, sila ay nakakalimot. Dahil sa silaw ng mga pilak at kapangyarihan at tanyag, sila ay nakakalimot, mga kapatid. Kaya nangunguna sa kanila ang kasalanan na supposed to be the justice na siyang tatayo para sa righteousness. Hallelujah. In Psalms 106, the Israelites turned away from God's command and suffered. Meron silang mga disobedience noon, mga kapatid. The lack of justice. Karumal-dumal na mga kasalanan na ginagawa nila noon, mga kapatid. Which ultimately brought trouble with them and sowing suffering from their lives because of their stubbornness. Glory to God. They are not standing on the righteousness of God. Sabi nga ng ating Panginoon, blessed are those who observe justice.
pagpapalain sila ng ating Panginoon, yung mga tumatayo sa katwiran, katarungan ng ating Diyos. This refers to the people of God who uphold fairness, integrity, and God's rules in their active toward others. Napaka-importante ang integrity na ito, mga kapatid. Kapag nabahiran ito ng injustice, kasalanan, lahat ay masisira na kahit gaano ka pa katanyag, kahit gaano pa ka pa na nag-aral o mayaman. Pero kung nawala ang integrity sa buhay ng isang tao, wala. Talagang bababa ang integrity ng taong ito. Tingnan ninyo, mga kapatid. Hindi sana naihayag ang gawain ng kasalanan sa pagkukurakot kung hindi niya pinagyayabang ang kayamanan niyang hinamkam sa kanyang pagtatrabaho sa gobyerno. Ang akala natin, rich millionaire, billionaire, na pinapakita pa sa media kung gaano kayaman, mga luxury cars, mga lavish lifestyle ng mga ito. Bagamat yung mga tao sana na mamuhay ng payapa, na hindi malulubog sa mga baha o naghihirap. Ngunit, nakakalungkot, mga kapatid, ang kayamanan na ito ay dahil sa pagnanakaw, kakukurakot. Buti na lang, nakilala natin ang ating Panginoon. Meron din mga tao na may takot sa Diyos, na naglilingkod sa gobyerno, sa opisina, sa lahat ng kasuluk-sulukan ng mundong ito. Pero, may warning. Kapag hindi ka nakikiayon sa kanilang kasamaan, sa pagkukurakot, ikaw ay kaaway nila. Yung taong tumatayo in righteousness, ang taong ipinaglalaban ang karapatan ng tao, kaaway na nila, mga kapatid, at sisirain ang buhay mo. Pero huwag kang matakot. Dahil sinabi ng Panginoon, blessed are those who observe justice. Pagpapalain ng ating Panginoon. Sa church naman natin, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Nalalaman natin na tayo na lingkod ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay na meron tayo ay ibinigay ng ating Panginoon. Lahat, mga kapatid, masaya na tayo, kontento na tayo kung anong meron tayo. Dahil ito ay biyayang pinagkaloob ng ating Panginoon. Praise God. Yung testimony ni Sister Geraldine. What a great God na sinisave tayo. Yun ang blessed, mga blessing na ibinibigay ng ating Panginoon if we are standing in righteousness. If we are standing in the principle of God. Hallelujah. Hallelujah. Oo nga, mga kapatid, hindi tayo kasing yaman nila. Pero pagdating ng judgment, ano sila, mga kapatid? Merong babala ng Diyos. Hallelujah. In Ezekiel 3:33. The accountability of a prophet, or watchman, or bilang believer of Christ, or the follower of Christ, the disciple of our Lord Jesus Christ, for not warning the wicked of God's judgment. Yung mga gumagawa ng mga kasalanan. If God commands the prophet to warn a wicked person o yung gumagawa ng mga kasalanan and they fail to do so, at pag hindi mo ginawa ito, mga kapatid, that you are standing on the righteousness of God, na meron kang takot na ipahayag o ihatid ang warning na ito, na
Kapatid, may warning ang Diyos kung hindi mo ginagawa ang pinapagawa sa atin ng ating Diyos. We will be accountable to their blood kapag ito ay namatay. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, we will stand on the righteousness of God. Huwag tayong matakot dahil ang Diyos ay nasa sa atin. He will use our mouths to speak to the person who is doing wrong. Hallelujah. Maging sa ating pamilya, mga kapatid, parents will discipline their children. Huwag nating itolerate ang ating mga anak kung ito ay gumagawa ng mga kasalanan, lalong-lalo na kung tayo ay nagsisilbi sa Panginoon. Pagsabihan natin ang ating mga anak kung sila ay gumagawa ng hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon. You know, as a Lupon, maraming dispute sa barangay, pero sa ngayon, last year at sa ngayon, mga kapatid, mula noong si Kapitan Nestor Almagna ang kapitan namin, walang dispute, wala kaming kaso. Walang kaso na inaayos sa barangay namin. Ang ibig sabihin, there is peace, kapayapaan sa aming barangay. Hallelujah! As a Lupon, the mediator, sa pagkakaayos ng complainants at saka respondents, nandun yung fairness, walang kinikilingan. We have to stand in the righteousness. Kung ano yung tama, doon kami tatayo. Kung ano yung gusto ng complainants, bahala siya. At yung respondent, yung tama lang ang aming itinutuwid at pinagsasabi sa kanila kung gusto nila ng kaayusan. Dahil ang taong standing on the righteousness of God, may kapayapaan yan na natutulog gabi-gabi. May kapayapaan yan na kumakain sa pagkainan 3 times a day. Kung kaya't mga kapatid, glory to God, at pinapayuhan tayo ng ating Panginoon sa araw na ito. That is the number 1 requirement that we are going to do to pursue justice. Letter B, to show love, mercy. Sabi niya, the Greek word that corresponds to the Hebrew concept is hesed, or ilios, or agape. Meron pang chara, kosoios, sabi niya. In hesed, ang ibig niyang sabihin, mercy or compassion. The agape is the divine love of God. The chara, the grace. And husuios, holiness of God. This is the steadfast love of our God, or a covenant, or the faithfulness of one believers, and the loyal kindness of ones who follow Jesus. In Micah 7:18, it says, God delights to show covenant faithfulness. It's who He is, only because He has shown us great mercy. Can we do the same to others? That is the question. Can we do the same to others? To love mercy? Thomas Aquinas said, justice and mercy are so united. Dapat ito ay hindi magkakahiwalay. Laging magkasama. Kung meron tayong righteousness, meron din tayong mercy. Sabi niya dito, but the one ought to be mingled with the other. Justice without mercy is cruelty. O nga naman, mga kapatid. Kahit na meron kang mercy,
pero wala namang justice, is a profusion, sabi niya. We should practice mercy justly. When we see need or pain or the loss or the discrimination or bias or wrongdoing, we should respond with mercy as God shown us mercy. In Micah 7:18, if this is a rhetorical question, it is not a narrative story, but it is rhetorical question emphasizing God's uniqueness, mercy and forgiveness, which could be illustrated by the parental love. Just as loving parents might discipline a child out of love, sabi niya. Dahil minamahal natin ang ating mga anak, dinidisiplina natin sila dahil sa ating pag-ibig na sila ay hindi mapapariwara. Ngunit minsan, mga kapatid, nami-misunderstood ng mga bata ang pagdidisiplina natin. Kaya sila ay nagre-rebelde. Pero sabi niya dito, mga kapatid, discipline a child out of love and then quickly forgive them. Kung sila ay nakagawa ng mabigat na kasalanan, you discipline them. Pero kailangan napatawarin mo sila. Hamo isuda nga karurod, hamo isuda nga irurumon, wala i-curse. God's anger is temporary because He delights in showing mercy. Tignan natin yung mga sa beach, mga kapatid. Sa sea. Nakikita natin yung mga bubbles every time na yung waves ay wave. Makikita natin ito, it is constant. This is like the love of our God, the mercy of our God. Hindi nagbabago ang kanyang mercy, ang kanyang pagkaawa sa atin, mga kapatid. Ang pag-ibig ng tao, ang mercy ng tao, ay nagbabago. Pero siya, hindi magbabago yan. Ang lalaki, nagpapangako yan. Noong una pa lang kayong nagmamahalan, maririnig mo ang word na I love you. Pero kalaunan na, sinasabi na niya, kapag ikaw ay lusyang na, hindi mo maibigay ang gusto ng iyong asawa o partner. Sinasabi, I love you before, but now no more. Pero, sa mga believer, ang requirements ng ating Diyos ay sinusunod. Ang love, mercy, ay constant. Ito ay tuloy-tuloy na ginagawa hanggang till death do us part. Hallelujah. Wala kang mag-aaway man yan, pero may kaayusan dahil ang mercy ng Diyos ay nasa kanilang gitna. Hallelujah. Glory to God. In Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us. While we will still sinner, Christ died for us. Siya na ang naging makasalanan para sa ganon ay maibayubay sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa awa niya sa atin, mga kapatid. Dahil hindi natin magagawa yun. Noon nga sa Old Testament, di nila nagawa yun. Di nila nasunod ang batas na yon, mga kapatid. Ang mag-alay ng pure, walang banis. Pure, walang defect na animal para sa kanilang mga kasalanan, pero pantakip lang to. Ginagawa nila ito year after year, year after year. Bakit kaya? Kung hindi pumunta o yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ay hindi niya sinugo ang bugtong na anak. Siguro, sa panambahan na ito ay punong-puno ng animales at babaho tayo.
Ngunit nakita ito ng Diyos dahil sa kanyang awa sa mga tao na kanyang nilikha. Once and for all, tinapos sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Dahil sa dakilang grasya ng Diyos, ang awa niya sa kanyang mga nilikha. Ayaw niya na tayo ay maluklok sa kandungan ng demonyo. Hallelujah. God's willingness to forgive the sin of all people. He does not retain His anger. Lalapit lang tayo at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon with sincere asking forgiveness for our sins. God will forgive us. Hallelujah, dahil sa kanyang dugo. Ang tao ay madaling magsabi na nagpapatawad, pero mayroong mga kondisyones. Lalong-lalo na yung magkaibigan na marami ka nang ibinigay sa iyong kaibigan o sa iyong mga jowa. Pero pag nag-awayan, may kondisyones. Oo, napapatawad kita, sasabihin ganun. Pero hindi na kita kakausapin. Mula sa araw na ito, hanggang. Oo, pinapatawad na kita. Pero dapat isauli mo lahat ang mga binigay ko sa iyo. Oo, pinapatawad na kita. Pero hindi ka dapat na tumira sa tahanang ito. Wala kang karapatan sa mga anak at sa bahay na ito. Ganon ang kondisyones ng tao na hindi nagpapatawad. Nasabi, nagpapatawad, pero may kondisyones. Pero ang mercy, ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Hallelujah. Hindi pa tayo matutuwa sa mga ginagawa ng Diyos na requirements niya upang tayo ay mahalin. Ang requirements din natin na sinasabi niya ay to love those unlovable ones. Ay, ayoko yan. Hindi ko dapat ni-evangelize yan. Matigas ang ulo. Ay, ayoko yan. Ayoko yan na i-evangelize. Hindi ko masikmura dahil sa kanyang pag-uugali. No. Walang kinikilingan ang Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya, ang requirements na ito ay kailangan na gawin din natin na walang kinikilingan, walang pinipili. Hallelujah! Let's clap our Lord, our Panginoon. Hallelujah! In the New Testament, mga kapatid, Jesus asked by the religious experts or leaders, this is the greatest commandment. Jesus responded, the first is to love God with all your heart. And the second is, you shall love your neighbor as yourself. Sabi niya, mga kapatid, this commandment, directly quotation from the Old Testament in Leviticus 19:18. Sinorten lang, mga kapatid. Hallelujah! Dahil yung 10 commandments noon, napakadami. Thou shalt not steal. Thou shalt not covet your neighbor's wife. Pero isa lang, mga kapatid, ang praise na 10 commandments na ito, love the Lord your God with all your heart. The second one is to love your neighbor as yourself. Nauna yung neighbor, hindi yourself. Love yourself first before your neighbor. Hindi niya sinabi na ganon, mga kapatid. Love your neighbor first as yourself. Kaya't mga kapatid, kapag nagkasala, yung neighbor mo dahil lang sa mga kanal at kung ano-ano pa dyan, mga pusa na dumadayo sa bubungan na hindi mo naman pusa, mga aso na kumakagat, hindi kita patatawarin. Sabi niya, love your neighbor. We will talk to our neighbor in a nice way. We will talk to our neighbor with love. Kung kaya't yung tao, sa testimony ko, mga kapatid, kasama namin ito. Naging kaibigan. Pero nakita namin, mga kapatid,
binabackstab kami, ginagawan kami ng mga issue, gusto niya pag-aawa-awayin kami. Hindi ko siya kinausap ng 2 taon. Kapag nakikita ko, lislisyak mo. Lislisyak. Kasawan nakita, kala robot. Pero sabi ng Diyos, love your neighbor, Bioli, as yourself. Kaya merong isang araw na tinakda ng Diyos, niyakap ko siya. Yun na ang sign na pagpapatawad. Yun na ang sign na you love that neighbor. Gawin ba natin yon, mga kapatid? Kung meron pa tayong kaaway o kagalit sa araw na ito, yung nanay mo, galit na galit ka ba sa nanay mo dahil pinagsasabihan ka? That is wrong. Yan ay hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Mga bata, makinig kayo sa mga magulang pag kayo ay dinidisiplinahan dahil mahal na mahal niya kayo. Kapag kayo ay naging magulang na rin, nalalaman na ninyo kung ano yung ginagawa ng nanay mo at naging matuwid ka na nilalang sa mundong ito. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Apostle Paul stated that loving your neighbor fulfills the entire law. Minsanan lang na ginawa. Napulis, hindi, itinuwid. Hindi nabulis, itinuwid ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pumunta dito ang ating Panginoong Jesucristo upang iabulis ang mga law na ito, pero sinorti niya, inayos niya na mas maganda pa. Hallelujah! Glory to God! Kung kaya't mga kapatid, ang requirements na ito ay para sa atin. Ang pag-ibig na ito ay daluyan. Sana tayo ng pagpapatawad at awa sa ating mga kapitbahay at mahal sa buhay. Hallelujah! Kaya ikaw, anak, huwag ka nang magtampo sa nanay at tatay mo. Mahalin mo sila dahil pinapakita nila ang pagmamahal nila sa iyo. Glory to God! The last but not the least, to walk humbly with God. Ay humble ako. Wala tayong narinig na ganoon, mga kapatid. Ay humble ako, mga kapatid. Humble ako. Wala. In Philippians 2:3, sabi niya dito, do nothing out of selfish ambition or conceit, kayabangan, but in humility, count others as more significant than yourself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Sila na muna bago ikaw. Itong sinasabi ng Diyos. Bago sa pagkainan, bago ka kakain, pakainin mo muna sila. Mga anak mo, mga asawa mo, bago ikaw. Pero kung sila ay nagsiselfon, kumain ka na, pabayaan mo na sila. Hallelujah. Patawa lang yun, mga kapatid. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Gusto mong maging tanyag? Kaya pinapakita mo ang iyong kayabangan. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, sabi niya dito, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa iyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Salita ng Diyos ito. We live in a generation that this attitude should not exist in the church. Wala dito sa Jesus Loves You. Ewan ko sa mga napakaraming member ng church na yun, mga kapatid. Do nothing out of selfish ambition. James Dobson has said, the philosophy of me first, or I, napakalaking I first, or me first, I,
has the power to blow our world to pieces, whether applied to marriage, business, or politics, and our church. Get rid of your selfish ambition, sabi ng Panginoon. It's not all about you. There is no place for selfishness in a church, home, and other relationship. We need to reject selfish ambition. Dahil kung mananatili ito, mga kapatid, yung makasarili na nga, mayabang pa. Ano ang kahinatnan kung ang mga ugali natin ito na nagpapayabangan, nagpapahanginan, nagpapataasan, wala na. War na ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Kaya, sinasabi ng ating Panginoon, pwede ba na magiging peacemaker tayo? Hindi tayo yung magpapaway. Hindi tayo yung nagpapayabangan. Have you ever seen around someone who is always right? Meron akong kakilala. Alam niyo yung taong yun na he is always right? Sa kanya lahat. Kapag kayo ay magbabarkada, makikilala mo ang iyong kaibigan. Yung sinasabi na, mali yan. Huwag mong gawin yan. Alam niyo, sa Hong Kong noon, napunta ako sa oneness. Mahabang buhok, mahabang palda, mga babae, mga lalaki, anikat, naka-polo at saka trubinas. Minsan, mga kapatid, yung nagtuturo sa amin, sabi niya, kapag dumating ang Diyos na hindi mo tinupad ang requirements ng Panginoon ng babae ay may mahabang buhok, mahabang palda, maiiwan ka pag rapture na. Wala naman sa Biblia yun. Wala akong nabasa sa Biblia na ang salvation ay mahabang buhok at mahabang palda. Pero noong kami ay nag-outreach doon sa Central, ang sigaw ng mga tao, mahaba nga ang buhok mo, mahaba nga ang palda mo, mahaba naman ang dila mo. You're always saying you're always right. Ito ang tama. Dahil ang sinasabi namin tama is for your own good. Pag dumating ang Panginoon, ikaw ay marapture. No. It is all about the outer appearance holiness. No. Ang Panginoon ay tinitignan niya yung kaibuturan ng ating mga puso. Holiness ka nga sa labas, pero inside, unholy naman. Holy pag Lunes hanggang Sabado. Ay linggo lang ay holy. Lunes hanggang Sabado. Ano yun? Unholy naman. Ako ay nalungkot yung mga isinisigaw ng mga tao. Nagsaliksik ako ng salita ng Diyos. Kaya ako napunta sa Bethel Bible School. At doon ko naunawaan ang salvation ay hindi na mahirap. It's not all about deeds. It's not all about your outer appearance, but the inside. If you let the Lord Jesus Christ to enter into your life as your personal Lord and Savior, and ask forgiveness for all your sin, pag dumating ng kamatayan, tiyak na pupunta po tayo sa kandungan ng ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Ang kunsit, mga kapatid, hallelujah, Galatians 6:3, give us this warning. For if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceived himself. Alam niyo,
Yung mga salita ng salita. Pag binato mo yan, wala namang nagagawa. Mabuti pa yung tahimik. Sadyay lata, no awan naman na, limbarsak mo kalangkang. Nung liya dalaman na, imbarsak mo, awan uni na. Di po ba? Ang ibig sabihin nun, may wisdom, may laman ang utak. Pero yung nagsasabi na ang kayabangan ay nasa kanya lahat. Pero pag dumating ang pagsubok sa taong ito, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. In James 4:10, humble yourself before the Lord, for He will exalt you. Pride can take the shape of self-importance. Yung gusto mo lagi ang bida-bida. Alam mo yung mayabang, bida-bida, kung kayo ay nag-uusap. Makikita mo yung mayabang na tao. Siya ang bida. Ako lagi ang sinasabi. Nire-recognize sa kanyang sarili. Kinikilala, pinapahayag niya, pinapakilala niya ang kanyang sarili na ako, ay, me. Pride, seek captives. Nabilanggo ito sa kayabangan, mga kapatid. Dahil ang tingin niya sa ibang tao ay mababa. Hawak niya ang mga liig nito, kontrolado niya. Pride does not admit errors. When? Dahil dyan mayabang na tao na kinurek mo, maramdamin, aawayin ka. Hindi pinagpipilitan na siya ay tama, mga kapatid. We got to be ignorant, to be ma-proud sa ating mga sarili, mga kapatid. Kasi kung totoong bukas ang ating kaisipan, mga kapatid, at matalino tayo, matatanggap natin hindi naman talaga tayo importante. Bakit importante ka ba? Kapag nagyayabang ka, lalo kang mapapahamak, mga kapatid. Lalayuan ka pa ng mga kaibigan mo at mga kausap mo. Pag nalaman nila na ikaw ay mayabang, lumanganda ka. Hindi ka kaya't nakasao. Hindi ka kaya't nakadwa. Matatanggap natin na hindi tayo magaling. Matatanggap natin na lahat ng pinupuri ng mga tao tungkol sa atin minsan ay hindi totoo. Eto, mahimik na lang tayo kung meron tayo. Huwag nating ipagyabang kung anong meron tayo, kung sino tayo. Dahil sino nga ba tayo sa harapan ng Diyos? Sino ba tayo kung tayo nagyayabang? Kahit sa tao, sino ba tayo kung tayo'y nagyayabang? Kung ipinagyayabang mo ang katagumpayan mo sa mundong ito, na yumaman ka, sumikat ka, dahil sa iyong katalinuhan, yung wisdom mo, wala yan, mga kapatid. Ang mga tao minsan nagtatagumpay sa buhay dahil sa kanilang pagsisikap. Sila'y yumayaman dahil dinideclare nila na ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng meron sila. At natatanaw nila yung channel of blessing kung bakit sila ay nagtagumpay sa buhay. Hindi rin natin makakalimutan yun, mga kapatid. Yung mga channel of blessing na tumulong sa atin. Hallelujah. At dito rin lang natin makikita sa church o yung mga best friend mo, kumpare mo, kumari mo na may pag-ibig, na may justice at may humbleness sa kanilang mga buhay. Sinishare nila yung meron sa kanila upang tayo ay aasinso din sa ating mga buhay. Talino ba nagbigay katagumpayan sa tao? Hindi. Minsan, meron din, mga kapatid. Dahil ang talinong ito ay binibigay ng Diyos. Tignan natin si Solomon, full of wisdom, full of knowledge. Hallelujah. Yun ang gusto ng Diyos, pero gamitin natin
ang talinong ito sa wastong pag-aayos ng ating buhay. Unang-una na titignan natin ay ang ating Panginoong Hesus-Kristo. Isaiah 66:2, pero sila ay nagtagumpay, sabi niya rito, kasi nakakalugod sila sa paningin ng ating Panginoon dahil sa kanilang kababaang loob. Sila ay nagpapasakop sa ating Panginoon. Kaya saliksikin natin ang ating mga puso sa araw na ito, mga kapatid. Huwag nating hayaan na tayo ay mabilanggo sa mga ayaw ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Glory to God. At Romans 10 at 12:10, be kindly affectionate to one another with brotherly love and honor, giving preference to one another. We seek to build others, gaya ng ginagawa ng music ministry, to build up others na merong gifts. Pinapakanta nila sa mga opening natin. Yun ang kalugod-lugod, yun ang maganda para i-build up yung may puso na magsilbi sa ating Panginoon. Kudos mga music ministry. Hallelujah kay Sister Hannah. Glory to God. Let each of you look out not only for his own interest but also for the interest of others. Kung ano yung wala sa ating mga kapatiran, tulungan natin. Yung mga may sakit, bisitahin natin. Yung mga nawawala ng pag-asa, i-comfort natin, mga kapatid. Ito ay ang kalugod-lugod. Ito ay ang requirements ng ating Panginoon sa atin na gagawin natin araw-araw. Huwag tayong makakalimot, mga kapatid. The requirements of our Lord is to pursue justice, to love mercy, and to walk humbly with God. Let's all stand up. Kantayin nga natin yung chorus ng worship kanina. Saan na si Brother Stephen? Katapos natin kantayin ito, anyayahan natin ang ating pastora na siyang mag-pray sa ating lahat.
mo, Panginoon, na yung binigay sa bawat isa sa amin, maging sa ginamit mo po, Yes, Panginoon, ngayong hallelujah, umaga. Lord. Salamat, Lord, sa wisdom at pakikipisan ng banal na Espiritu mo Yes, hallelujah. sa kanyang pagkatao para ibigay ang mensahe mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat din, Lord God, sa mga pagpapaalala mo sa amin sa araw na ito, O Diyos. At tunay nga na na-acknowledge namin, O God, ang aming kakulangan na iyong pinunuan sa pamamagitan ng aming pakikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Sa umaga nga po ito, O Diyos, patuloy mo pong ipaunawa ang mga salita mo, O Diyos, upang hindi namin makalimutan at hindi nakawin ng kaaway sa aming mga puso. Lord God, salamat, O God, sa pag-ibig at pagmamahal mo sa bawat Yes, isa sa amin hallelujah. bilang katugunan, O God, na kami, O God, ay tunay nga na sumasampalataya at maasa sa iyong kadakilaan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito. I-bless mo rin ang ating mga kapatiran na Lord. wala. Hallelujah. At dalangin po namin na next Sunday ay patuloy po silang pumarito upang makasama po namin sila sa aming pagsamba sa iyo, Ama. Thank you, Father God, and we give you all the praise. Yes, I-bless mo rin Lord. ang aming patuloy na pananalangin ngayong umaga dahil ngayon po ay last Sunday of the month, Yes. first Sunday of the month, ang amin pong assembly prayer meeting. We pray, O God, na kasihan mo po ang susunod namin gagawin. Lord, thank you. We give you all the praise. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Ngayon po ay first Sunday of the month ng ating pananalangin, ano?